So punta na po tayo doon sa pangalawang topic, yung mga list of jobs po, na yung first job ko, second job, third job, hanggang sa current job po natin ngayon. Yun po yung, so as I have said po, 2013 nung dumating pa ako ng Canada, and after a month nag-work po ako as a warehouse receiver. And then second job sa IT naman po, sa isang company na nagpo-provide ng IT services. So third job natin as a clerk sa Superstore yan on weekends. So I think that was 3 jobs ng almost 2 years. Ang minmaintain ko na lang after that is yung aking second job, yung sa IT company. Medyo matagal tayo dyan, 6 years. After 4 years, punta muna ako ng construction electrician. Kasi meron din tayong skills, meron din po tayong skills sa pagka-electrician. So, nag-electrician tayo ng almost 1 year din. Kaya lang, bumalik din tayo. After 1 year, bumalik din tayo dun sa IT company. Kung gusto niyo rin po, mag-comment po kayo. At i-detalye natin yung warehouse job ko, yung clerk job, sa job ko dun sa IT company. Yan. At saka pagka-electrician na rin, sa mga electrician dyan na gusto mag-electrician, yun, meron din ako share about pagiging electrician. Pagkatapos ng electrician, bumalik ako sa IT company ng another 2 years. Nag-work naman tayo sa isang private institution na like a college and school. Nagkatrabaho tayo dyan bilang tech support tier 1. And then after 4 months, moved to a different position, technical analyst. So mas mataas siya ng konti doon. Another 4 months again. So habang na-employed ako sa company na yan, naghanap na ako ng government job kasi feeling ko enough na yon para sa isang government position. Yun nga, I stayed for 8 months in that company bago ako napunta sa government position. Now, sa government position, magti 3 years na ako ngayon. So na-enjoy naman natin mga previous jobs natin bago tayo napunta sa government job na ito. Yung current job po natin. Ang maganda kasi sa government, bakit siya ang ating tinarget na employer? Yeah. Plinano pa talaga natin yun. So plinano na talaga natin siya. Nag-prepare tayo ng maigi para makapag-work tayo sa government. Government kasi dahil sa rate, yung rate niya medyo mataas, yung mga benefits niya, maganda yung mga benefits, tapos unionized. So job security, yun na yun, one of the important things, job security, yung benefits, pension, municipality pension, yun po. At marami pang benefits, like yung health benefits, yan. Wala ka pang babayaran pero nagbe-benefits ka ng health benefits like dental and everything, yung mga prescription, mga gamot, yun. Wala ka pang babayaran. Yung employer na pang mababayad lahat nun. So sila nang nagbabayad ng premium ng insurance niyo, ng health insurance. Pati itong salamin ko, yan, sa health insurance po yan. Covered po yan. Yan, covered po yung salamin natin. Yeah, maganda po siya. Ay didetalye natin ano mga benefits. Another video, fully detailed po natin yan, government job. So this is just a brief description ng mga jobs natin, mga past jobs. Yan. Yan po yung current job natin sa government po as a system application support coordinator. Sunod po natin yung mga 6-figure IT jobs. I-share ko po yung mga iba't ibang jobs na pwede po natin gawing goal or pangarap na job
na pwedeng magbigay ng 6-figure salary. Yan. Mga IT jobs, specifically sa mga government, paano tayo maging successful, diba? Pag nasa government po yung trabaho natin, hindi na po tayo mangangamba ng ano mangyayari sa trabaho natin, magtatagal ba tayo sa trabaho natin. Talagang kailangan mo lang i-enjoy na yung trabaho mo kasi government ka, unionized, maraming benefits. Yan. Muna natin yung business analyst. Business analyst, marami pong business analyst sa government position. Meron pong senior, iba't ibang level po ng business analyst. Pero yan po, yung umaabot po yan ng mga 6-figure salary. Marami pang iba-iba, mga nasa software, hardware, network. Yeah. So importante yung kung ano yung hilig natin, kung ano yung interest natin, doon tayo mag-focus. Kasi doon tayo magbo-bloom. Magiging masaya tayo sa work natin dahil yun yung talagang interest natin at hilig natin. Mga software engineer, mga developer, yan. Mga system administrator, yan po, system administrator, mga network administrator, system architect, yan. Cloud engineer, cloud architect. Mga cyber security engineer din, yan po. Very in demand din po yan, umabot na 6-figure. Siyempre, mga IT managers, mga lead role, yan. And data analyst, yan, umabot po yan, mga 6-figure. Punta naman po tayo sa tips and ideas. Sa Canada po, yung mga goal po natin ay within reach. Kailangan po lang po nating magtuon ng oras at pagsusumika para ma-attain po natin sila. Pero possible po siya. Kaya po depende sa tao kung gusto nilang ng yung relax lang na trabaho. Pwede naman yun kasi nasubukan natin yung meron naman yung talagang pukpukan ng trabaho, talagang pinaghihirapan ng husto. So, umpisa po ganun talaga, paghirapan mo yung mga trabaho mo. Especially, kailangan nyo po grow yung network. Sa Canada po, malaming, a lot of opportunities. It's up to you kung anong gagawin nyo po anong discarding gagawin nyo. Siyempre, depende po yung kung sa oras ninyo, kung meron ba kayong oras, paano nyo i-manage yung time ninyo. Yan. Depende din sa sitwasyon ninyo, siyempre. Kasi kanya-kanya tayo naman ng sitwasyon, kung bang may oras tayo, depende sa family natin. And then, embrace learning. Most of the best skills pwede magamit sa next job na apply natin ay galing po sa current job po natin. So, habang natututo tayo sa current job natin, yun, gumaganda yung resume natin, pwede natin gamitin sa susunod na job. Kailangan po natin learn as much as you can sa current job po natin para po kung may plano tayong mag-level up sa susunod na job, another job, yun ang gagamitin natin ng mga skills sa pag-apply. Kailangan po adaptable tayo. So, normal lang yon na umpisa pa lang tayo ay mahirap talaga. Wala pong madali. Kahit saan naman po tayo pumunta ibang bansa. I think so. I think ganun naman po talaga. So, kahit sa ibang company, pag bago-umpisa ka pa lang, mahirap sa umpisa. Pero pag once na na-establish mo na yung work environment, nakapag-adjust ka na, yun, medyo dumadali na yung trabaho natin. So, umpisa lang natin ganun yung environment kasi bago yung environment natin, medyo mga ngapa tayo, may challenge ng konti, hindi pa natin kilala yung mga katrabaho natin. So, ganun talaga yun. Kailangan maging adaptable tayo. Pero habang tumatagal, padali na ng padali. Ganoon naman talaga yun. Nasubukan na rin natin yun. Kumbaga, it's a process po talaga. So, mag-umpisa ka sa isang level habang pataas na pataas yung goal natin. Para it's very attainable naman lahat ng goal natin. Kailangan natin magsumikap, work hard, and then careful planning. It just takes time. It takes time po para magawa natin lahat ng gusto nating gawin.
So thank you po sa pagsama sa ating vlog, first vlog natin. Marami pa tayong i-discuss na mga topics. So mag-comment lang po kayo, and then don't forget po to subscribe para po updated na rin po kayo sa mga videos na darating pa nating videos. So mag-comment lang po kayo sa mga topics kung gusto niyo anong topic gusto niyo unahin natin i-discuss at pag-usapan. Thank you for watching Pinoy IT sa Canada, and see you again on our next vlog. God bless po.